For today's video guys, no, pag-uusapan natin itong si Tala, kung saan guys, no, almost 2 years na akong Tala user. And ito nga guys, no, share ko sa inyo kung ano bang nangyari after kong mag-advance payment sa kanya. Yes guys, no, ang magiging topic natin ngayon is ano bang nangyari after kong mag-advance payment sa kanya, na-approve pa ba ako nung nag-reloan ako ulit sa kanya. Well, yan guys, no, yung sasagutin ko dito sa ating topic ngayon. Kaya naman kung interesado ka about kay Tala, keep on watching. Hi guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi akong nag-share guys ng aking experience about nga sa OLA. So ayun nga guys, no, pag-uusapan nga natin itong si Tala na alam naman natin guys, no, na isa siyang legit na utangan platform. Na kung saan guys, no, sobrang gamit na gamit ko siya at almost 2 years na po akong user ni Tala. Pero bago ang lahat guys, no, gusto ko lang i-share sa inyo na hindi po ako endorser at hindi po ako promoter nitong si Tala. Ito ay based lang naman guys, no, sa aking personal experience na gusto ko lang din i-share sa inyo. Si Tala guys, no, ay isang legit na utangan platform na hanggang ngayon guys, buhay na buhay pa rin siya sa Google Play Store. At isa ako guys, no, sa mga user ni Tala kung saan guys, no, almost 2 years ko na nga siyang ginagamit. Every 2 months guys, no, tumataas yung credit limit ko dito kay Tala. But then, sobrang baba niyang magtaas ng credit limit. 2 months to pay lang guys, no, itong si Tala. Unlike kay Bilis guys, no, na nag-o-offer ng hanggang 12 months na repayment term. But then guys, no, merong mga bagay kay Tala na nagustuhan ko sa kanya. So dito nga guys, no, share ko sa inyo yung pag-advance payment ko dito kay Tala. Ano bang nangyari after ko mag-advance payment? Actually, dapat nung isang araw ko pa siya blinag. But then ngayon lang ako guys, no, nagkaroon ng time kasi medyo na-busy talaga ang person. Last day guys, no, ng gabi, nagbayad ako dito kay Tala. Advance payment guys, no, which is 7,500 plus yung binayaran ko. But then yung credit limit ko guys, no, sa kanya is 6,000. Ganun pa lang guys, no, kalaki yung credit limit ko sa kanya sa loob ng 2 years na ginagamit ko itong si Tala. Unlike kay Bilis guys, no, na medyo mas nauna pang si Tala na nakapag-loan ako compared kay Bilis. Na ngayon kay Bilis guys, no, halos nasa 33,000 na yung credit limit ko kay Bilis. Dito kay Tala guys, yung 6,000 pa rin. Pa lang yung ino-offer sa akin na credit limit. And ito nga guys, no, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung first na loan ko sa kanya. Ito guys, mga April 5, 2023, nag-start ako guys sa 2,500, then naging 3,000, naging 3,500, naging 4,000, 4,000, hindi na siya tumaas guys, no, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, hindi po siya tumaas hanggang naging 4,500, 5,000, tapos naging 5,500, tapos naging 6,000. Parang ang tinataas lang ng credit ko sa kanya guys, no, parang nasa 500 pesos lang yung tinataas niyang credit limit every 2 months. Pero mostly guys, so yung mga fast na loan ko sa kanya, halos dito maas. Parang nag 4,000 lang siya ng dire-diretso. Overall guys, no, naka 17 loans na ako dito kay Tala since April 2023. So akala ko nga guys, no, hindi na ako ma-approve since nag-advance payment nga ako dito kay Tala. But then nakalagay guys, no, sa kanyang dashboard na borrow again. So it means guys, no, makakahiram ulit ako dito kay Tala. So, clinic ko guys, yung borrow again. And meron lang siyang mga question guys, no, na sasagutin ko. Dito guys, pinili ko yung business expense kasi yun talaga yung lagi kong pinipili. And dito nga, and after nun guys, sabi niya dito, tell us about yourself. Do you have outstanding debt? Sinagot ko lang siya guys, no. Then, how much money in total did you earn in the last 30 days? Inansweran ko lang siya guys. How frequently do you earn money? So, sinagot ko dito. When will you be paid next month? So, dito guys, no, mostly ang pinipili ko is 2 months para medyo matagal-tagal siya. Medyo maikli lang naman guys, no, yung mga sasagutin nating questions sa kanya. Then, after nun, sabi niya dito, we are getting to know you better. We are still reviewing your application. If your application is approved, we will notify you by SMS. Thank you for your patience. Sabi niya nga dito guys, no, so medyo kinakabahan ako kasi baka hindi na ako ma-approve sa kanya. But then, after nun, medyo matagal din guys, no, na matagal siyang nag-refresh. So, hinayaan ko muna siya siguro mga 2 hours bago ko siya in-open ulit. And ito guys, no, na-approve ulit yung aking applications. Kita mo na agad sa baba niya, no, sabi niya, you've been approved for up to 6,500. So, di ba sabi ko sa inyo guys, no, yung credit limit na available sa akin is 6,000. And ngayon nga guys, no, naging 6,500 na siya. So, it means guys, no, 500 pesos lang yung itinaas ng credit limit ko sa kanya. And yeah,
every 2 months guys, no, 500 plus lang talaga yung 500 lang talaga yung tinataas na credit limit ko sa kanya. Hindi na siya umaabot ng more than 1,000, 3,000 mga ganun, na hindi kagaya kay Bilis na sobrang galante talaga mag-approve. But then is okay lang to guys, no, itong si Tala Super kasi sobrang legit ni Tala. Dito naman guys, no, sa kanyang loan details, yung borrowed amount ko sa kanya 6,500. Yung one-time processing fee niya is 259 pesos. Service fee is 1,704 pesos. So, yun guys, no, yung interest niya. And yung total payment ko sa kanya is 8,463 pesos. So, clinic ko na lang yung agree guys, no, since kailangan ko talaga ng pera. But then, dito nga guys, no, medyo nakaka-disappoint lang kay Tala guys, no, kasi nawala na yung wallet ni Tala. Ang mga available na lang guys, yung e-wallets, banks, payment centers. Ano yung wallet guys? No? Yung wallet kasi guys, no, pag once na doon mo siya nilagay sa wallet ni Tala, then transfer mo siya doon sa GCash account mo, wala siyang kaltas. Pero dito guys, no, diretso na siya sa e-wallets, bank, or payment center. At makikita mo dito guys, no, yung mga fees charge niya. Like, dito kay e-wallets, 15 pesos, sa bank, 15 pesos. Pag sa payment center naman guys, no, is 55 pesos in above. So, it means guys, no, doon sa 6,500 na hiramin ko sa kanya, meron siyang kaltas ng 15 pesos kapag once na e-wallet yung pinili ko. So far guys, no, hindi naman ganun kalakihan yung kaltas ni Tala. 15 pesos lang naman. Sasagutin ko lang guys, no, yung tanong sa sarili ko kung bakit mas prepare ko na 2 months yung kanyang repayment term. Una na dyan guys, no, is mas okay siya kasi medyo matagal na din guys, no, yung 2 months. But then, isa guys sa mga nagustuhan ko sa kanya is, halimbawa 2 months yung pinili mong repayment term, tapos babayaran mo siya guys ng 1 month or hindi mo siya pinaabot ng 2 months, mababawasan guys, no, yung interest na ipapatong ni Tala. So, anong ibig kong sabihin guys, no? Okay, explain ko sa inyo ng maayos sa hindi po nakakaalam. So, ganito kasi yan guys, no? Halimbawa, 2 months yung pinili mong repayment term kay Tala. Then, 1 month pa lang, pinulifade mo na siya and hindi mo na pinaabot ng 2 months. Pag once na pinulifade mo na siya ng 1 month guys, no, mababawasan yung interest na ipapatong ni Tala. So, hindi siya guys kagaya ng iba na halimbawa, sabihin mo na 2 months yung repayment term, kahit mag-early payment ka, hindi nababawasan yung interest. So, ganun guys, no? Pero kay Tala dito guys, nababawasan yung interest na pinapatong niya kapag once na nag-early payment ka nga sa kanya or pinulifade mo yung loan mo sa kanya. So far guys, no, makakapag-reloan ka pa rin naman kay Tala kahit mag-early payment ka sa kanya. Yun nga lang guys, no, hindi siya ganun kagalante na magtaas ng credit limit. Like kagaya sa akin guys, no, 500 lang talaga yung tinataas ng credit ko sa kanya every 2 months. In based on my experience guys, no, hindi naman makulit si Tala, especially yung kanyang mga agent. Wala akong na-receive ng mga tawag mula sa kanyang mga agent. Actually, nag-remind lang si Tala or nag-notification lang siya na malapit na nga yung due date ko sa kanya. So far, wala akong na-receive guys na tawag mula kay Tala. So yun naman guys, no, yung gusto kong i-share sa inyo. So far, legit pa rin naman si Tala na nagpapautang and okay na okay pa rin naman siyang utangan guys, no. Anyway, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!